Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 2 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000, wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitino at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Juda at pinalitan niya ng Sedequias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin o Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato.
Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa 12 linggo na sa karaniwang panahon. Huling Huwebes na ho ng buwan ng Hunyo. Napakabilis ng ating panahon mga kapatid. Para bang kasisimula pa lamang ng buwan na ito ay tapos na kagad. No, kamusta naman ho ang inyong naging buwang patapos na? May mga natupad ho ba? May mga nangyari ho ba sa mga binalak ninyong gawin sana? Tapusin sana ngayong buwan na ito? Na kaya ho, isa ho sa maganda nating pinagninilayan itong mga nagdaang araw na ay ang pananalangin ho natin. No? Pinagdadasalan ho natin na, Lord, sana itong araw na ito ay maging maganda, sana itong buwan na ito ay maging maganda. Pagdasal ho natin, daanin natin sa dasal lahat ng bagay, no? Lahat ng ating gagawin na sana gabayan ng Panginoon. And speaking of paggagabay ho, isa ho yan sa mga mahalagang kadugtong dun sa nakaraang Huwebes ko pong pagninilay tungkol sa pananalangin. Na nung tayo ay tinuruan ni Kristong magdasal. Sa araw na ito naman, ang mahalagang paalala ni Kristo sa atin ay yung dapat marunong tayong makinig, sumunod kapag tayo ay nagdadasal. Normally, kapag tayo po nagdadasal, ang sinasabi natin, ano kaya ang will ni Lord sa atin? Ano kaya ang kalooban ng Diyos para sa akin? No, kalooban kaya ni Lord ito? Will kaya ni Lord ito? Abay, tanungin natin ang sarili natin. Baka naman ilang buwan, ilang taon mo nang tinatanong yan, abay matagal ka na palang sinagot ng Panginoon. Kaya nga dapat hindi lamang will of God ang dinadasal natin, but the ways of God. Kaya sabi sa ating ebanghelyo ngayon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kundi yung mga tumutupad, sumusunod sa Kanya. Kaya hindi ho sapat that we are asking for the will of God. But did we follow and obey the ways of God? Yes, pwedeng sinagot mo yung will, yung kalooban. Pero magandang tanong, paraan pa ba ng Diyos ang iyong sinusunod? O gumagawa ka ng sariling paraan, ng sariling diskarte, o binago mo na ang paraan ng Diyos? Dahil kinain na tayo ng sistema, sinira na tayo ng ating ambisyon, ng ating mga luho, ng ating posisyon, ng ating kapangyarihan. Kaya nawala na yung kalooban at yung paraan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito po ang ating ipanalangin araw-araw. Na sana sa ating pananalangin, hindi lang tayo nakikinig. Tumutupad, sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos. There is a power in obedience. The power of obedience. Ang maging masunurin. Na sana nga Panginoon, masundan namin, hindi lamang ang kalooban mo para sa amin, kundi ang paraan mo para sa amin. Marami na tayong narinig na kwento, siguro kahit tayo rin. Ilang beses na ba tayo nasaktan, nahirapan, nasira, nawalan, dahil pinili natin, mas ginawa natin ang paraan natin. Para daw hindi tayo magkamali, we should always take care of our prayer life. It is not only more power, more prayer. No prayer. O more prayer, more power. May kadugtong din po yun. And no prayer, no power. Mahihirapan po tayong piliin na magsabi ng totoo kung hindi tayo nagdadasal. Mahihirapan tayong gawin kung ano yung mabuti at tama
kung hindi tayo nagdadasal. At huwag nating kalilimutan, ang produkto, ang bunga ng pagdarasal ay ang magkakaroon ng mabuting asal. Kaya dapat, yun ang ating pagsikapan araw-araw. Kagaya ng sinabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, sikapin po natin na dapat nakikinig, nagsasagawa tayo ng mga kalooban ng Diyos. Kasi sabi ng ating Ebanghelyo, kapag tayo po ay marunong tumupad, sumunod sa kalooban, sa salita ng Diyos, tulad tayo ng isang matalinong tao na siya ay hindi nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin, kundi sa ibabaw ng bato. Kaya there is power in prayer. There is power in obedience. When we obey God, we are assuring of our salvation too. Kaya ingatan natin, alagaan natin, piliin natin, hindi lang ang kalooban, kundi ang paraan ng Diyos para sa atin. Huwag mong mamadaliin, huwag mong pipilitin na kahit mali, masama, ay gagawin natin para lamang tayo ay magkaroon, para lang tayo maging kagaya ng iba. More prayer, more power. No prayer, no power. It is not only the will of God, but the way of God. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagpatnubay mo sa amin, sa paggabay mo sa amin, sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na niliwanagan mo ang aming isipan sa mga bagay na hindi namin maunawaan. Salamat, Panginoon, na nilinis mo, inayos mo ang aming mga hangad sa buhay. Inilayo mo kami sa kasamaan at kamalian. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na hindi ka namin sinunod, hindi ka namin tunularan, hindi ka namin sinundan. Araw-araw, Panginoon, ito ang samot-samo naming dalangin, na sana hinahangad namin, inaasam namin, hindi lamang ang iyong kalooban, kundi ang iyong paraan, ang paraang magliligtas sa amin. Amen.